May mga lugar sa mundo na bawal ang sasakyan? Oo, tama ang narinig mo, kaalam. Sa isang panahon kung saan halos lahat ay nagmamadali at depende sa mga sasakyan, mayroon pa ring mga komunidad na sinasadyang walang kotseng dumadaan sa kanilang kalsada. Ano kaya ang pakiramdam ng mabuhay sa lugar na tahimik, sariwa ang hangin, at walang ingay ng tambutso? Sa episode na ito, dadalhin kita sa mga pambihirang lugar kung saan bawal ang sasakyan at kung saan parang bumalik tayo sa isang panahon na mas malapit sa kalikasan. Pero bago tayo magsimula sa kakaibang adventure na ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang bell icon para maging una kang updated sa mga bagong content ko. Sa kabila ng pag-unlad ng teknolohiya, naisip mo na ba kung may mga lugar pa rin sa mundo na hindi gumagamit ng sasakyan o hindi pinapayagan ang pagpasok ng kotse? Maniwala ka man o hindi, marami pa ring lugar na patuloy na tumatanggi sa presensya ng mga sasakyan at aktibong pinapanatili ang kanilang tradisyonal na pamumuhay. Narito ang 5 natatanging lugar kung saan ipinagbabawal ang mga sasakyan at tuklasin natin ang kagandahan at katahimikan ng kanilang mga komunidad. Number 5. Hydra. Ang Hydra ay isang maliit at napakagandang isla sa Greece na sikat sa mga turista dahil sa tahimik na kapaligiran at mga tradisyonal na tanawin nito. Sa isla, ipinagbabawal ang anumang uri ng sasakyan mula sa mga kotse hanggang sa mga bisikleta. Kaya ang tanging paraan upang makalibot ay sa paglalakad o pagsakay sa mga donkey, ang tradisyonal na transportasyon ng mga lokal. Ang kawalan ng sasakyan sa Hydra ay nakakatulong na mapanatiling malinis ang hangin at tahimik ang paligid na nagbibigay daan sa mga bisita at residente na mas maramdaman ang natural na ganda at kasaysayan ng lugar. Ang layunin ng pagbabawal na ito ay hindi lamang para mapanatiling sariwa ang hangin, kundi para rin protektahan ang likas na kapaligiran ng isla mula sa polusyon at ingay. Ang pamumuhay sa isang lugar na walang sasakyan ay may mga natatanging benepisyo. Una, natutulungan nito ang pagpapreserba ng lokal na kultura at arkitektura dahil nabibigyan ng pagkakataon ang mga turista at residente na maranasan ang buhay sa isla na tila hindi naapektuhan ng modernisasyon. Ikalawa, malaking tulong ang kawalan ng sasakyan para sa kalikasan ng isla. Ang maliliit na lugar tulad ng Hydra ay sensitibo sa polusyon, kaya't ang pagtanggal ng sasakyan ay makakatulong upang mapanatiling natural ang mga bundok at dalampasigan. At ikatlo, ang Hydra ay kilala sa katahimikan nito na siyang hinahanap ng maraming turista. Dahil walang ingay mula sa mga makina ng sasakyan, mas na-enjoy ng mga tao ang kanilang paligid sa mas tahimik at payapang paraan. Number 4. Giethoorn. Sa Netherlands, matatagpuan ang Giethoorn ang kilala bilang Venice of the North, isang natatanging nayon na walang mga kalsada at napapalibutan ng mga lawa at kanal. Ang pamumuhay dito ay simple at tahimik at sa halip ng mga sasakyan, ginagamit ng mga residente at turista ang mga tulay at waterway para makapaglibot. Ang mga electric motorboat na tinatawag na whisper boats dahil sa halos tahimik nilang pagtakbo, ang pangunahing paraan ng transportasyon dito na tumutulong mapanatili ang kapayapaan at katahimikan ng kapaligiran. Ang disenyong ito ay nagbibigay sa mga bumibisita ng isang pambihirang karanasan sa paggalugad ng nayon habang nai-enjoy ang natural na tanawin at sariwang hangin. Ang patakarang walang sasakyan sa Giethoorn ay nagiging pangunahing atraksyon nito, kaya't ang mga turista ay may pagkakataong maranasan ang isang mas tahimik at malapit sa kalikasan na pagbisita, isang perpektong lugar para sa mga naghahanap ng pahinga mula sa ingay at stress ng modernong pamumuhay sa lungsod. Number 3. Venice. Ang Venice sa Italy, na kilala bilang Floating City o Lungsod ng Tubig, ay isang natatanging destinasyon na matatagpuan sa gitna ng isang laguna. Kapag nandito ka, tubig ang iyong palaging makikita saan ka man bumaling na nagbibigay sa lungsod ng isang romantikong atmosfera na tila kinuha mula sa isang engkantadong mundo. Matatagpuan sa hilagang bahagi ng Italy, ang Venice ay binubuo ng 100 at 18 maliliit na isla na magkakakonekta sa pamamagitan ng 438 tulay.
Dahil ito ay isang car-free zone, nagiging masaya at ligtas ang paglalakad dito ng walang pangamba sa mga sasakyan. Ang pangunahing paraan ng transportasyon sa Venice ay ang mga bangka na nagbibigay daan para sa isang tunay na kakaibang karanasan sa paglalakbay. Para sa mga turista, sikat ang paggamit ng gondola para sa masayang pagsaliksik sa mga kanal, habang ang mga residente at karaniwang pasahero ay gumagamit ng vaporetto o water bus bilang pampublikong sasakyan. Ang Venice ay tunay na isang lungsod na nag-aalok ng hindi pangkaraniwang pamumuhay at pamamasyal na nagpapakita ng kagandahan ng isang buhay na napapalibutan ng tubig. Number 2. Ladigue. Ang Ladigue, isang maliit at nakamamanghang isla sa Seychelles, ay isa sa mga pinakatanyag na destinasyon para sa mga naghahanap ng tahimik at malinis na kapaligiran. Kilala ito sa malaparaisong tanawin, puting buhangin at malinaw na asul na tubig na nagpaparamdam na para kang nasa isang magandang likhang sining. Bagaman may ilang sasakyan sa isla, tanging mga emergency vehicles lamang ang pinahihintulutan upang mapanatili ang kapayapaan at kalinisan ng lugar. Dahil dito, bisikleta ang pangunahing transportasyon para sa mga residente at turista na siyang nagbibigay ng isang kakaibang karanasan sa paggalugad ng isla. Para sa mas tradisyonal na pamamasyal, maaring sumakay sa mga karitong hinihila ng kalabaw na isang natatanging paraan upang maglibot at malasap ang lokal na kultura ng Ladigue. Ang istriktong pagpapatupad ng mga patakaran sa transportasyon dito ay nagpapakita ng pangako ng mga taga-Ladigue sa pangangalaga ng kalikasan at pagpapanatili ng orihinal na kagandahan ng isla. Number 1. Mackinac Island. Sa Estados Unidos, matatagpuan ang Mackinac Island sa Michigan, isang natatanging destinasyon na kilala sa kakaibang kultura at kasaysayan nito. Ipinagbabawal ang mga sasakyan sa isla mula pa noong 1978, isang hakbang na naglalayong protektahan ng kalikasan at katahimikan ng lugar. Sa halip, kabayo at kalesa ang ginagamit bilang pangunahing transportasyon na nagbibigay sa isla ng natatanging retro charm at nagpapalapit sa mga tao sa mas tradisyonal at kalmadong paraan ng pamumuhay. Ang patakarang ito ay tumutulong sa pagpapanatili ng tahimik na kapaligiran at kalusugan ng mga kabayo na siyang pangunahing katuwang sa paglalakbay sa isla. Ang Mackinac Island ay nagbibigay sa mga bisita ng isang nakakaaliw na pagbalik sa nakaraan, kung saan ang mga kalesa at kabayo ang bumabalik sa buhay ng mga tao bilang bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito, at sana ay nagkaroon ka ng mga makabuluhang ideya at bagong kaalaman na magagamit sa iyong pang-araw-araw na buhay o sa iyong mga future na plano. Ang layunin ko sa bawat video ay magbigay ng mga impormasyon na may halaga at may epekto sa ating mga pananaw at pag-uugali. Kaya tuwing magpapakita ako ng mga bagong ideya, umaasa akong ito ay magbibigay gabay o magpapalawak ng ating mga kaalaman. Kung may mga topic o katanungan kang nais pag-usapan o kung may mga aspeto kang nais mas malalim na maunawaan, huwag mag-atubiling i-comment ito sa ibaba. Gagawin ko ang aking makakaya upang masagot ito o gawing tema ng isa pang episode para mas marami tayong matutunan. Kasama ko kayo sa bawat hakbang ng paghahanap ng mga ideya at mga sagot na may kabuluhan, kaya't ang inyong mga komento at tanong ay laging welcome. At syempre, kung gusto mong maging updated sa mga susunod na episode, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at ang bell icon. Sa ganitong paraan, magiging una kang makaalam ng mga bagong topics at patuloy na makikinabang sa mga bagong ideya na ibabahagi ko. Maraming salamat sa iyong suporta at sana ay patuloy kang maging bahagi ng aming komunidad dito lang mga kaalam.